evaluation of the DRRMO as well as a discussion with DSSD. Coastal Halaban. Ano na ang mga barangays? These are flood-prone barangays, which we have identified in the past, no? But we'll finalize the executive order that we will issue identifying these barangays. Ilang ka barangays, Mayor, more or less? So most likely coastal barangays. No? Then what we will do is with Doc Michelle Kina is that we will prepare na. Most likely siguro marami niya sirong wala. Hindi na pagkuhan kay kurang taon mo ang path sa bagyo magsugod sa ulan. So better give niya ma-implement sa preventive evacuation. The details will just sabi ko naman. This was after assessment and naglibot kami then the session discussions. Sabihin sila dalawa. Identified naman nila ng mga evacuation centers. We already talked with the Department of Education, sa Naga. Naka-prepare naman sila mga identified persons sa respective na mga schools. And then, ang yan naman niya sa mga barangays, may mga evacuation centers naman sila. Kina-activate naman ang disaster risk reduction management council sa barangay. So, may identified naman sila. So ready naman ang mga pagkaon para sa inyo? Yes, no? I think Dr. Michelle of DSSD ko na. Good morning. Good morning. Ang aton nga mga social workers at mga child development workers, ginaas natin nga mag-coordinate sa mga respective barangays no, for the provision of dinner. Pero kung alangalan ng dinner, ang advice namon is ang mga tao ma-early dinner na sila and then by 7 p.m. makadto sila sa mga identified yung mga areas. Mostly sa Subong, no, aside sa schools, nabiyara ang mga barangay hall naton sila nga doon nga i-as nga manin temporary no place where our mga prospective naton nga mga internally displaced persons ang kinanan nga i-evacuate. So importante ang preemptive evacuation because given ang extent no kag ang kakusugon mas ano siya safer siya kag mas ma-ensure naton nga mas ma-plaster naton sila rather than ma-wait kita no nga mag extreme gin ang situation. That's why i-preparahan sila naton sa hot meals nga after dinner nila until mag-wait kita no and then i-prepare naton ang ilaya nga breakfast for tomorrow. Kaya at the same time, na-request makita mga preposition natin ng mga goods na i-pag-prepare sa mga barangay no, with the help of the child development workers so para may kaunan sila sa midnight until morning. And at the same time, natawo natin kung kinanglan pa ma-extend. And nag-ask kita sa DSWD for additional pagid nga preposition. Kanti nakasend naman kita letter, no, upon request, makuha na siya natin. Dayon. How many families or individuals are we talking about, ma'am? Ang aton, subong nga ginatulok, ang pag-meeting naman kagina, kahit tungkol hindi na mapaktan, kundi din ang mas maapektuhan, ginapa-open natin actually ang tanan na barangays. Ang mga recommendation, that's why nag-come up kami no, sa mga assigned personnel na i-deploy later sa 61 barangays. Although, sa aton nga recent experience, mas ang mga North Cluster na areas ang need because sa ilang nga geographical location, nga lapit sila sa coastal areas. And at the same time, ang mga mas flood-prone ng mga area para ma-lessen, malalater ang mga need nga i-rescue sa actual need nga pag landfall. Mayor, ang panawagan mo sa Bacolod nun, Bahins ni? Siguro, ma-issue man kami na while executive order sa suspension sa work sa tanan ng mga government offices by tomorrow. And then we will strongly encourage all private companies to
do the same. No? Although ilan ay discussion sa mga private companies, mas pa ng mga government offices considering sa situation sa value. So we better if there are some suspension of work. No? But tanan nga mga government offices na nag-deliver sa services will continue to function. Tanan nga mga government agencies in line sa may contribution kag mga participation sa rescue at pag-provide sa services will continue. So giving health, disaster management at ibang pang related continue yan obra. To those lang wala sa aligned na function na manang isususpend by tomorrow. So, ang atong panawagan sa pumuluyo na as much as possible kung daw wala, naging man lang sa mga better, naging lang sila tuluyan. Kablo naman na ang mga pumuluyo na kung area mo ginabaha, firmly, better give na mag early evacuation. So, ang syudad prepare naman sa tanan. And then, subong continuous man ang pag-clear sa City Engineer's Office at DRRM and the top to DT man kayo na sa naga. Isang pila natin ka mga along major areas, mga manhole, mga inlet. Natap ka, Mayor, ang parte sa tower. Yes, nag-message kay nasang aga sa akin si Negros Power, si Mr. Castro. Nag-atag siya sa assurance na preparado ang NEPC. No? So, nag-preposition naman sila sa mga materials sa strategic areas as well as ilang mga substations, kag sub-transmission lines, amo nang ila priority for restoration. So, continuous ang naman yung communication. Wala, hindi ba sila magka-kuryente? Wala ka man. Kabayo pa wala. Mga drainage sa engineer cleared subong or anong latest? Okay, so good morning. No? Ang atong rapid drainage response team, per request ng Barangay 20, nag-conduct na preemptive clearing sa areas na may problema kita nga ginapananaw na sa atong drainage. So ato na to, and then ang si Caprelius nag-request man to. So ang aton na drainage team man to nga another team may nagkakadto naman to sa iya. So ang ongoing po ang Barangay 20, after that mamove naman isa kung diin tato i-deploy. So din preempt na nga daan kung diin to may mga problematic areas wala. So ang aton rapid drainage response team ara na to yes Barangay 20 ongoing na. Si Caprelius, may team ang tatong ipadala sa iya kung ano bang iya concerns man. So, may ara kita preparations naman sa atong mga preemptive, mga service vehicles nato, mga transportation and equipments. Ang aton nga mga dredger na ara sa in-advise ta nga magtakas anay kay base bala may we have a storm surge nga incoming. So base ma-trap ba na sila, so ginpatakas tanay, no? So may advice na kita na matakas ang aton amphibian sa Banago Creek. And then ang sa Mantilagan River, Managua na kay base pala may storm surge kita nga daan base pala ma-trap sila kay hindi sila katakas. So gin-stop man danay ang ilang work. Patakas tanay sila kay with this forecast of storm surge kag ang amoni. So it's advisable na they will be in a safe zone sa ang aton mga amphibious equipments. Mayor, clarify ko lang. Ang suspension of work would be tomorrow except for those who are concerned in the situation. Yes, for the government offices tomorrow, and we strongly encourage private companies also. To do the same. Yes.